balastugan at sawan-sawa ng taong bayan. O ang katotohanan, may naninindigan na gaya ni Benji Magalong na nagsasabi, tama na, sobra na. Bakit naman hindi magtatama na, sobra na yan? Mayor ko yan sa Baguio City, nakita niya na talagang overpriced yung mga nets na ginagawa sa Quezon Road na wala namang silbi kasi palaging sarado pa rin ang Quezon Road. At nashock siya na bilyon-bilyones pa lang ginamit dyan sa mga netting na yan na mukha lang naman mga kulambo. Hindi ko alam bakit bilyones ang halaga. O di ba? O, kaya posible po na ang nasa likod ng pagtatanggal kay Tambaluslos ay ang mag-asawang Marcos dahil nga binabaling nila ang sisi gaya ng sinabi ng Executive Secretary sa mga anomalyang mga flood control projects sa mga congressman at hindi sa kanilang mga sarili. So it makes sense. Ang akin lang, huwag tayo magpalinlang ha. Mga Marcoses pa rin ang responsable dyan. Sila nagtalaga kay Tambaluslos na nais nilang tanggalin ngayon. Sila nagbigay basbas na gamitin ang kaban ng bayan para bilhin ang mga lagda ng mga congressman. Hindi ba sinabi niya ni Toby Tionco na talagang karamihan naman ng pumirma ng impeachment ay pakapalit na mga pagpondo, pondo na proyekto, pondo na ayuda na linalapa nila dahil sila ay mga corrupt. So, kung ang motivation ang pag-uusapan at yung realidad na wala namang umuupong speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente kasi nga ang impluwensya ng presidente sa mga congressman ay yung pantaon ng budget. Na kapag hindi ka loyal sa presidente, wala kang budget. Ilang beses na nangyari yan. Na yung mga oposisyon talagang na zero budget sa kanilang mga distrito. Alam mo na yung mga congressman na yan, kahit sabihin mong nagmamalinis, lahat yan ay umaasa sa SOP. Ang problema na nga lang ngayon, yung taong bayan tinanggap yung SOP dahil akala nila dati 10% at 5%, na-shock sila nang nalaman nila 60% na pala ang napupunta sa korupsyon. O di ba? So, okay, number one, it is to the interest ng mga Marcoses na matanggal si Tambaluslos kasi masyado na siyang mabaho. Masyado nang mabaho silang dalawa in tandem. At linilihis nila ngayon ang issue, ang sisi. Binabaling nila ang sisi kay Tambaluslos dahil alam nila baka ma-people power na sila. Now, ang tanong, bakit si Albi Benitez? Alam niyo si Albi, wala naman kami masamang tinapay niyan. Okay? Aaminin ko po. In fact, nagpahiram pa sa akin yan ng eroplano siguro 2-3 beses. Nung ako'y kumakandidato para sa Senado at nagpapasalamat naman ako sa kanya. Pero kung titignan mo talaga, galit din ang tao sa online gaming, bakit Albi Benitez ang iupong speaker? Alam nating lahat na ang negosyo talaga ni Albi Benitez sa mulat-mula online gaming. Kasama na yan yung naging partner sila ni Congressman Arnie Tevez. No? So bakit siya? Well, dyan naman po papasok yung mga bibuwit na aking mga kaibigan sa 17th Congress. Apparently po, talagang ang nagpatakbo sa kanya bilang kongresista muli at hindi mayor dahil siya ay parang 1 or 2 term pa lang as mayor of Bacolod City ay si Lisa Araneta Marcos na ang mga Araneta meron po talagang ties sa Negros dyan sa Bacolod. No? In fact, yung isang kongresista dyan medyo nagtampo sa mga Marcoses dahil ang inasahan nila na baka biglang tumakbo na kongresista si Lisa Araneta Marquez dun sa kanilang distrito. Hindi naman nangyari, pero inasahan nila na baka magtangka ang Lisa Araneta Marcos at tumakbo doon. So bakit Albi Benitez? Dahil ang Albi Benitez naman medyo mabigat din dalhin dahil mainit din sa mata ng taong bayan ng online gaming. Lalong-lalo na ginagawa nilang issue itong missing sabongero. Well, yun nga daw. Ang dahilan kung bakit hindi na siya tumakbo muli bilang mayor ay sinabihan siya ni Lisa Araneta Marcos, iwan mo na muna ang Bacolod, gagawin kitang speaker. At kaya kahit anong baboy ang ginawa sa kanya ni Tambaluslos, linink siya doon sa isang illegal gambling activity, in-expose ang mga kwentong pribado tungkol sa kanyang pamilya para lang maudlot ang pagiging speaker, kampante siya na magdi-deliver ang Lisa Araneta Marcos sa kanyang pangako na magiging speaker siya. Ako, wala naman akong pakialam sa kung ano man ang sinong gustong maging
speaker ni Marcos Jr. dahil kang kahit sino naman yan, magiging, naku, aso rin yan. Aso rin yan na masunurin kay Marcos Jr., no? Kahit sino pa yan. Pero kung ang pinag-uusapan ay kredibilidad at yung pagtitiwala ng taong bayan, mas bagay si Toby Tionco. Oo, dahil si Toby, pinakita niya yung pagiging independyente niya. Miski siya ay kabag-anak din ni Marcos Jr. dahil ang kanyang asawa ay kamiyembro rin ng Romualdez clan. Mas gugustuhin ko na si Toby kasi nga mas magugustuhan siya ng taong bayan. Pero alam mo naman sa politika, a promise is a promise. Kaya mukhang ang iupo si Albi Benitez. So anong inaasahan ng mga Marcos Jr.? Inaasahan ng mga Marcos Jr. ngayon at ang kanyang may bahay na pag nawala si Tambaluslos, maiibsan ang galit ng taong bayan dahil dito sa mga maanumalyang mga flood control project. Sa tingin nyo ba, yung hindi pag-attend ni Zaldico ay labag sa kagustuhan ng mga Marcoses? Hindi. Baka mga Marcoses pa nga ang nagsabi, wag ka muna umuwi, palamigin mo muna. Dahil pag ikaw umuwi at ikaw ay sumagot, chances are, baka magkamali ka ng sagot at lumabas ang katotohanan na lahat yan ay ginawa mo para sila nga ay lumagda sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Di ba? Oh. So tingin ko yung hindi pag-uwi ni Zaldico at di umano dahil yan ay nagpapagamot sa Amerika ay dahil na rin yan ay advice ng mga Marcoses. Dahil less talk, less mistake. So wag ka na magpakita rito. At diyan ka na muna sa Amerika. Palamigin natin. At ang inaasahan nila, pag nawala na si Tambaluslos, lalamig ng bahagya itong issue ng flood control. Well, tama ba sila o mali? Well, nasa inyo yan, taong bayan. Kung kayo'y magpabola at lumamig ang mga isipan, ang mga ulo, at maging dahilan na hindi na naman kayo lalabas sa lansangan para sabihin tama na, sobra na, gaya ng ginagawa ng mga Indonesians ngayon, gaya ng ginawa ng mga South Koreans, gaya ng ginawa ng mga Thais na ating mga kapatid sa mga karating na bansa, mananatili pa rin ang problema. Dahil ang problema talaga sa korupsyon, Marcos Jr., nasa genes na po nila yan. Talagang dugong magnanakaw ang angkan ng Marcos. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Swiss Court, at desisyon ng American Court